Hi! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-prepare ng ating food for our sanggupsal business. Okay? So, tatlong bagay ang pag-uusapan natin ngayon. First is yung pagdi-deliver ng isang sanggupsal package kung saan ang mga customers natin ang magluluto sa mga bahay nila. Padalawa is pag-prepare ng isang rice meal. And patatlo is pagpe-prepare ng food for our restaurant kung magdadine in yung mga customers natin. Okay? So, simulan na natin. Una, sa pagpe-prepare ng ating karne para sa ating sanggupsal, there are two types basically na ginagamit para sa ating mga businesses. First is yung pork belly and second is yung beef belly. And minsan nagdadagdag din tayo ng ating mga chicken. But ngayon, ang tuturo ko sa inyo is yung pork belly or yung ating beef belly. Okay, so ngayon meron na ako dito ng mga cut na strips ng ating beef belly. Okay, available ito sa ating website jdfoodsupplies.com. Kung hindi nyo siya alam, i-source out, meron kaming available sa aming website. Ngayon, kung meron naman kayo na tinatawag na beef belly slab or pork belly slab, pwede nyo siyang i-cut ng sarili nyo. Okay? So, paano ba siya i-cut? Ang gagawin nyo lang is i-frozen nyo muna siya. Okay? And then, kapag medyo frozen na siya, medyo matigas na siya, pwede kayong gumamit ng slicer, ng meat slicer, or pwede ring manual. Kung kumuha lang kayo ng matalas na kutsilyo, pwede nyo na siyang i-cut ng maninipes. Okay? But, make sure lang na hindi mag-deform yung meat natin kapag kinakat natin siya para maging maganda yung pagka-slice ng ating meat. Okay? So, sa pag-prepare ng ating belly para sa ating sanggupsal business, pwede nyo siyang ilagay sa mga microwavable na mga ganito, microwavable container, para ma-deliver natin siya. May iba't ibang klase ng sanggupsal meat na pwedeng pamilian ng ating mga customers. So, merong plain, okay? And meron din nung marinated. So, kung plain, ilagay lang natin siya dito sa ating lalagyan and ready na siya para i-deliver. Ngayon, kung ang pinili ng mga customers natin is yung mga marinated na beef or pork belly, syempre, i-marinate natin siya. Okay? So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-marinate. Kasi yung plain, madali lang yun para sa inyo. But, yung pag-marinate natin, ituturo ko sa inyo. Okay? So, una, i-prepare nyo lang yung cut natin na beef or pork belly. Meron na ako dito ngayon. And, ilalagay nyo lang siya doon sa ating microwavable container. So, ipapatas nyo lang siya dyan. And pwede kayong mamili kung 250 grams yung manipis na microwavable container or kung 500 grams itong ganitong kalaki. Okay, so ang kasya dito is 500 grams sa ganitong container. Okay, so ilagay nyo lang dyan ng maayos and i-marinate nyo lang siya. Okay, so maglagay lang kayo ng amount. Kailangan na makover siya and then another half. Okay, and then i-marinate lang ulit natin. Again, yung mga marinate natin is available sa ating website jdfoodsupplies.com and we have different types of marinade. This one is special barbecue marinade. We also have Korean barbecue marinade, bulgogi marinade, and teriyaki marinade. Okay, so pwede kayong mamili and pwede siyang ilagay sa mga menus nyo kung ano yung mapipili nyo na masarap na marinade. Okay, so yan, prepared na yung ating marinade na pork belly or pork beef kung ano yung mapipili nyo. So, i-freezer lang natin to and ready na siya kung may mag-order ng mga customers. Ngayon, ano yung mga isasama natin dito sa ating sanggupsal meat? Okay, so makikita nyo dito, meron akong mga different sides. And pwede nyo isama sa package nyo is yung quick melt na cheese. Okay, so pwede yan. Itong baby potatoes. So ituturo ko sa inyo sa mga susunod nating video paano i-prepare itong mga to. Okay, so sa ngayon I will just give you an overview kung ano yung mga gagamitin natin. Okay, meron din tayo na bean sprout or toge. So naluto na rin to. And spicy cucumber. Okay, so meron tayo yan. And of course, kimchi. Alright. And
important yung lettuce natin. Okay? So, pwede nyo nang i-deliver to sa mga customers nyo para sila yung magluto sa mga bahay nila. Ngayon, ang tanong nyo, paano naman yung lutuan? Di ba may special na griller para sa ating mga samgyupsal or mga Korean barbecue? Ang gagawin nyo is bumili lang kayo ng mga ilang piraso ng mga griller na pwede yung iparenta, okay? Kunwari, umorder sila ng isang package, pwedeng free na yung rentals ng ating griller. But, kanila yung pagbabayad ng delivery papunta doon and also yung pabalik ng griller kinabukasan, okay? So, dapat sabihin natin yan sa mga customers natin once na mag-o-order sila ng ating Korean Samgyup meals, okay? So, dapat malinaw sa kanila yan, okay? And ngayon, magpe-prepare naman tayo ng rice meal na pwede nyong i-deliver sa mga customers nyo or i-serve nyo sa inyong mga customers, sa inyong mga restaurants. Okay? So first, ang kailangan natin of course is yung ating 1 cup ng rice. In-spread ko na siya sa ating container para sa toppings natin mamaya. Okay? So nagpainit na rin ako dito ng ating pan and maglalagay lang tayo ng mantika para maluto natin yung ating pork belly or depende sa inyo, may pwede ring beef belly. Okay? Ito na yung prepare natin na marinated na ating beef belly. Okay? So, pwede nyo itong i-marinate overnight basta nasa freezer siya. Okay? So, i-prito lang natin siya dyan. Siguro mga 8 strips ng ating beef belly. Pwede natin i-prito for 1 meal. Okay? So, depende sa inyo kung gaano karami. Papakita naman namin sa inyo kung paano yung costing. So, makikita nyo kung magkano yung magiging gastos natin sa ating rice meal. Okay? So, what we're preparing ngayon is para sa isang rice meal. Okay, so pwede nyo itong lutuin sa pan or kung meron kayong Korean na griller, pwede rin yan. Okay? So, kuha lang kayo ng mga 7 to 8 strips. And the good thing about beef belly, napakadali niyang maluto. Basta mainitan lang siya sa ating pan, napakadali niyang maluto and ready na siya kagad. Okay? Huwag niyo lang masyadong lulutuin yung ating beef kasi kapag sobrang luto siya, kumukunat yung ating meat. So make sure na tama lang para medyo juicy pa rin siya. So this one is marinated with special barbecue. Again, makikita niyo siya sa ating website, babyfoodsupply.com. And also yung meat natin, available din yan. Okay? And yan, ready na kagad yung ating beef. And ilalagay lang natin siya dito sa ating rice na prepare natin. Okay. Alright. And now, ready na yung ating meat. And of course, hindi mawawala sa ating mga Korean meals yung ating mga side dishes. Okay? So, meron tayong mga nakaprepare dito na side dishes. Pwede nyo silang ilagay individually into different containers. But, pwede rin naman, ilagay nyo lang siya sa gilid dito sa ating container and okay na siya. Okay, so maglagay lang tayo dito ng baby potato. Siguro ilang piraso. And then we have here yung ating bean sprout. Okay. And then konting spicy cucumber. And of course, yung ating kimchi. Okay, so ilagay lang natin dyan. And ready na yung ating samgyupsal rice meal. Okay? And ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-prepare ng ating food kung magda-dine in sa restaurant yung ating mga customers. Okay? So, of course, meron na tayo dapat mga naka-prepared na cut na pork belly and pork ribs. And also, marinated na siya. Ngayon, paano naman natin siya isa-serve sa ating mga customers?
Ganito, so pagdating ng ating mga customers, ang ibibigay kaagad natin sa kanila is yung mga side dishes natin. Like, ito nga baby potato, ito yung ating bean sprout, yung ating cucumber, and yung ating kimchi, and of course, yung ating lettuce. Okay, so kapag ibinigay na natin sila lahat, ipa-ordering naman natin sila ng ating mga meat. So pipili sila sa menu natin. Ngayon, kumuha lang kayo ng mga lalagyan na ganito, okay? And pwede nyo na itong gamitin para pag-serve ng ating mga meats, okay? So, depende sa inyo kung magkano yung unli na samgyupsal sa inyo or Korean barbecue. Depende sa lugar nyo, depende sa market nyo, and depende rin dun sa kakayahan ng mga customers nyo na magbayad. Okay? So, kung ready na yung ating marinated na pork beef or pork belly, pwede natin siyang ilagay sa ating mga containers na kagaya nito para ma-serve natin sa ating mga customers. Depende sa in-order nila na flavor or klase ng meat na gusto nila. Okay? So, first, kuha lang kayo ng ganito and ipe-prepare nyo lang siya dyan. Okay? Huwag nyo masyadong damihan per serving kasi sa mga unli, di ba, kailangan maubos nila. So, kapag nag-serve tayo ng sobrang dami kaagad, baka hindi nila maubos or hindi sila makapili ng ibang mga flavors. Okay? So, lagay lang kayo dyan siguro mga 5 pieces or 6 pieces and pwede nyo nang iserve together with your side dishes. Okay? So, be attentive lang. Ang labanan sa mga unli Korean barbecue is yung service. Okay? So, yun yung kailangan nating i-perfect para bumalik-balik yung ating mga customers. Okay? So, yan po yung 3 ways kung paano po tayo kikita sa ating Korean barbecue business or samgyeopsal business.